Okay, sige. Ngayon, paimbulog na po tayo at ating kasama sa Washington, Comrade Vicky, ang siya magpapakilala sa ating panuhing pangkat. Hi! Magandang gabi po mga comrades, mga kababayan sa Pilipinas at magandang araw naman po sa lahat ng mga kabayan sa ibang bahagi po ng mundo. Ito po ay inyong si Comrade Vicky at tayo ay mayroong ngayong napaka-importante na namang bisita, no, or guest interviewee, comrades. Kumusta po Yes, kayo? Comrade Vicky. Ipakilala po natin ating magiting na ating leader, ating national leader. Diretso na tayo, no? Ang ating pong interviewee guest tonight ay isang pribadong law practitioner, no? Siya po ay kilala bilang isang labor organizer. Siya po rin ay isang miyembro ng Partido Lakas ng Masa at dating pambansang pangulo ng Buklurang Manggagawang Pilipino at dating pambansang pangulo din po siya ng Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reforms. At siya po ay tumakbo bilang senador noong 2022 na eleksyon natin. Ang ating pong napaka-importanting VIP guest tonight, mga kababayan, ay walang iba kundi si Attorney Renesio Luke Santos Espiritu Jr. Mabuhay kayo. Welcome, Attorney Luke. Magandang gabi at mabuhay din kayo. Mga comrades, ang ganda ng tawagan ninyo. Comrades, Comrade Vicky, Comrade Al, at Comrade... Sino pa ba nandito? Very good po. Anthony. Anthony. Salamat po kami. Kayo ang unang-unang naka-appreciate nung aming pagtawag sa isa't isa, no? Dahil karamihan po ay nagkakaguluhan ng isip kung ano pa ang ibig sabihin ng comrade. Rini-red tag po kami dahil doon, no? Pero si Comrade Al po mag-i-explain ko ano po talagang ibig sabihin ng comrade, no? But to me, Attorney Luke, it is figurative and literal. Kayo na lang bahala doon mag-isip mo, no? Anyway, Comrade Al. Ang comrade po ay komunikasyon sa radyo. Ito po ang bihikulo na kung saan po tayo nakasakay na 4 ngayon dito sa ating comrade. Ang other meaning nito sa socialist, sa communist ay comrade o kasama. So hindi po 'yon. Ang ating meaning po dito ay komunikasyon sa radyo. Ito po yung ating artillery, ito ating vehicle. Kaya umpisahan na po natin ang giyera dito sa ating comrade. Okay po. Binibigyan namin kay comrade. Iisip ko itong aking lighting, Anyway, Attorney Luke, we are so happy to have you with us tonight. Thank you very much po. No, we feel so privileged to have you, Kayo po ay actually, isa pong backgrounder kung paano kung na-contact si Attorney Luke, nung last year pagkatapos ng election, nung agad na nag-concede si Leni Robredo, sabi ko, medyo depressed ako noon, sabi ko, sino na kaya ang dapat na susunod na titingnan nating pwedeng ating leader, no? Tapos actually, Attorney Luke, talagang in-investigate ko lahat, research ko lahat, no? Naging up-to-date ako sa mga lahat ng political personalities sa Pilipinas. At lo and behold, no? Narinig ko kayong magsalita. Pagkatapos ng isang speech na narinig kong sinabi nyo, pumunta ako sa ibang video. I listened, no? Doon sa other speech, no? Nako, nabighani ako. Tapos, another one. Nako, sabi ko, mukhang this guy is after my own heart, sabi ko. After my own political heart, that is, no? At gano'n ay nag-contact ako sa inyo kung pwede ba tayong mag-usap, And since then, to this year, dream come true po, nag-connect tayo, At isa po sa mga pinaka-gusto kong advokasya ninyo ay yung advokasya ninyo para sa mga manggagawa, mangingisda at magsasaka, Pero Attorney Luke, pasensya na,
alam nyo, sa aming mga nag-aral sa UP, yung kaming mga scholar ng bayan, ang tingin namin sa tulad ninyo na nag-aral sa Lasal at Ateneo, ay kayo po ay galing sa burgis na elitista. So, pero, I'm just stating a fact. That's no condemnation of you, no? So, ang curiosity ko ngayon, Attorney Luke, ay paano kayo naging mulat? Paano kayo nabighani sa mga adhikain ng mga masa, no? What was the point wherein na-raise yung awareness nyo and consciousness sa kalagayan ng mga masa? Alam nyo, Comrade Vicky, to a certain degree may katotohanan naman na yung mga schools na binanggit mo, diyan talaga pinapadala yung mga anak ng mga mayayaman sa Pilipinas eh. Andyan pinapadala yung mga anak ng asyendero o mga kaklase ko rin yan. Nung nasa Lasal ako at saka sa Ateneo, mga anak ng mga kapitalista, ng businessman. Pero at the same time, merong layer din dyan na mga middle class. At doon ako nabibilang sa middle class. Ang tatay ko abogado. Hindi naman siya asyendero, hindi naman siya kapitalista. So siya ay isang abogado. At sa tingin ko, napaka-common naman sa kasaysayan na yung seksyon na yon ng middle class ay maraming nagiging progresibo doon dahil sa posisyon nila sa lipunan eh. Kasi ang middle class hindi siya mayaman, hindi siya kapitalista, hindi siya ruling class, kumbaga naghaharing uri. Hindi rin siya masa, nasa gitna siya. So meron siyang dalawang choice. Yan ay kung kakampi siya doon sa tuktok o kakampi siya sa baba. At marami rin naman sa ating kasaysayan na mula sa tinatawag nating middle class o petit bourgeois, yan ang mga words nyo sa UP di ba? Mga petit bourgeois. Marami dyan dahil nakapag-aral sila, nakapagpanaliksik sila, at dahil na rin sa kanilang posisyon sa lipunan na hindi naman sila sa tuktok, hindi sila sa baba, dahil sa mga napag-aralan nila sa lipunan, ay mas pipiliin nilang kumampi doon sa mga nasa baba, mga masa at manggagawang Pilipino. At marami niyang pangalan na nasa historical record natin, na mga atinista din naman. Halimbawa si Edgar Hopson, yan ay isang atinista, valedictorian pa nga yan. Highest honors yan sa Ateneo, but he chose to even lay his life para sa isang lipunan na hindi hawak ng mga nasa tuktok. Eman Lacaba. At that kind of story still continues until today dahil ako ay Pangulo. Pangulo pala ako, mga comrades ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Pangulo ka rin. Sorry po. Until now, I'm still the president of Bukluran ng Manggagawang Pilipino. And in my organization alone, yung mga nagiging labor organizers na yung careers nila, they hindi naman sa pinabayaan, pero mas secondary na sa kanila yung career para magpayaman. They're doing work right now. They're not paid. They're doing work right now as labor organizers, and they are Ateneans. Marami akong labor organizers sa organization ko na Atenista na nakulong pa nga dahil sa welga. Mga ilang beses, 2 beses na nakulong. So, yung kwento na yan, it's not unique, and I'm proud to be part of that tradition, and it's a continuing tradition that as long as there is oppression in our society, a layer of our population from the petit bourgeois, from the middle class, dahil nakapag-aral sila, nag-aral sila ng critical thinking, will really side with the oppressed. And it continues until now. Yes. I'm glad to hear that. And of course, that is not to say na dahil nanggaling ang isang tao mula sa isang uri sa society, no, na hindi siya, wala siyang kakayahan para for critical thinking, especially, and I must acknowledge po, yung pamilya ko, yung mga kapatid ko, kami po ay mga UP Ateneo. Pero UP Ateneo po kami dahil nagkaroon po kami ng mga scholarship. Dahil kami po ay siguro masasabi ninyong lower middle class po kami dahil 10 kaming magkakapatid at ako ang eldest, no?
So, makikita na ninyo doon na kahit tuka po yung parents ko, no? But we're proud to belong to the same tradition po, Attorney Luke, no? So ngayon po, dahil kilala kayo bilang pinuno ng mga manggagawa, tumataguyod para sa mga karapatan ng mga masa na manggagawa, mangingisda at mga magsasaka, gusto pakilarawan po ninyo sa amin ngayon ang kasalukuyang kalagayan ng grupong ito. Ang kalagayan ng organisasyon o ng masang Pilipino? Ng masa, ng mga okay. manggagawa. Ang mga manggagawa natin ngayon talagang lugmok, bagsak, no? They are rendered talagang nasa survival mode sila. Imagine mo yung sweldo, hindi nakabubuhay. Yung minimum wage na pinakamataas dito sa Metro Manila, which is 610, ay hindi yan sumasapat sa pangangailangan ng manggagawa. What more kung pag-usapan natin yung minimum wage sa probinsya. Ang cost of living kasi natin para mabuhay ang manggagawa ay lagpas-lagpas na 1,000 yan. 1,161 according to Ibon Foundation sa 2023 nila na inilabas na cost of living. Sa lahat yan, kasi it's uniform. The cost of living for the workers are uniform all over the country. Pare-parehas naman ang gastusin eh. And they only get to receive bilang sweldo nila, pinakamataas sa NCR 610. Meron pa sa ibang mga probinsya 450, 480. So talagang kulang na kulang. So tapos at the same time sila ay contractual pa. Majority of our workers, 70% I would say, hires according to other estimates, ay mga contractual workers, meaning to say they have no hope because they are not considered as employees of the entity or the business that they are working for. They are being assigned as employer, yung mga wala namang silbi na mga manpower agency na walang contribution at all. So they don't have security of tenure and they don't have any hope for advancing dun sa kanilang trabaho. So the twin problems of low wages plus lack of security of tenure has rendered our workers really oppressed na ang hirap nila ngayong makapag-isip ng ibang bagay except their own survival. At dahil dyan, merong malaking dagok yan pagdating sa ating lipunan dahil ang layer ng mga workers in history, yan talaga ay isang political na puwersa. Na kapag merong pananamantala at kaapihan, diktadurya, mga abuso sa kapangyarihan ng mga nasa tuktok, kapag ang mga manggagawa ay malakas at nakakalaban at nakaka-intervene politically, kahit papano ay na-challenge yung abuso ng mga nasa tuktok. And that situation ngayon, na dahil sila ay lugmok, bagsak, survival sila, yan ang isang sitwasyon or conditions, the very conditions that will pave the way for our leaders not to have any class force or political force na sasaga sa kanila. And that's why if we look at our leaders today, they are abusive. They have, in fact, arrogated the privilege of being clowns. Ngayon, wala silang pakundangan, walang pakialam kasi wala silang accountability. Being stupid and foolish is a privilege already. Even if they don't describe platforms. Wala silang ipapakitang gagawin nila. In fact, kahit wala silang ipiperform, hindi sila sisingilin. So anong effect? Ang effect, lahat ng mga leader natin, mga clowns. Kasi hindi naman sila natatakot eh. Ba't ka kailangan magpakagaling, magpakahusay? Bakit mo kailangan i-address ang mga problema ng ating bansa kung sa simpleng sayaw lang at may elect ka? Simpleng budots lang may elect ka. Simpleng pagmumura lang iisipin ka ng idol. Like people who are really, alam mo yun, may mga patok na sa utak like gadon. Right. So, Attorney Luke, that brings me to a question that everyone is wondering about and want to ask you tonight, no? Kung sa ganun po, bakit po tahimik kayo sa issue ng electoral fraud? Kasi po, di ba, kung ang mga na-elect dahil sa pandaraya ay ang nakaupo ngayon sa gobyerno, di wala silang accountability. Dahil sa kanilang pananaw, hindi nila titingnan ang taong bayan, lalo na ang masa, bilang accountable sila doon sa mga tao, no?
Kung kaya't, kung basta-basta na lang ang management nila ng government para sa sarili na lang nila dahil they don't owe it, no, to the people. They don't owe to the people their positions, no. And that is why po, for someone like me po, at saka mga comrades ko dito, very connected po ang issue ng electoral fraud with the poor conditions of the masses. And so now, Attorney Luke, I want to give you a chance to explain why you have so far been silent on the issue of electoral From the very fraud. beginning, I've never been silent about fraud. Oh, really? From the very Well, I apologize if I'm wrong on that. From the very But start anyway, ng please. pagkatapos ng elections, I have always maintained that our elections are not clean. It is fraudulent Okay. in many levels, many levels. Do you really think that those who hold power over us, they will really conduct elections in a free and honest manner? Kailan pa nangyari yun? In many levels, they will always commit fraud. Right. They will always find ways. So Yes, one would be on the ground, vote buying, pananakot, coercion. Yeah. Another would be to manipulate the results sa COMELEC level. Perhaps, ang sinasabi natin, yung very particular na mga Yes. na kind or form ng electoral fraud, which yan yung naging subject ngayon na case nila General Rio and Trayo, na they're trying to prove na ang elections natin nagkaroon ng fraud because of the systematic rigging, practical impossibility of the COMELEC being able to transmit results in just 1 hour, 20 million na results. Okay? Hindi lang po yun, Attorney Luke. We do support that. Yeah. We do support that move. Okay. And from the very beginning, I've always maintained I don't trust these elections. But this is one thing that I did. I wanted to be sure about these things. But these are, tandaan mo, itong matters na to about electronic manipulation. This cannot be alleged in a blanket manner. Mapapahiya ka eh. Di ba? Very early on, nag-allege ka ng ganito because we don't have. Tandaan natin, hindi transparent eh. Yes. Netong elections natin. Hindi mo talaga ma-check kung ma-verify kung tama ang mga boto, mga numero, mga figures. Okay? Yes. It must really be established scientifically. And that's the problem because the ordinary citizen is handicapped. At yun ang kanilang tinitake advantage. Because ordinary citizens are handicapped in being able to check and verify yung veracity ng mga results na ito. Yes. So, the only thing na magagawa mo is to maintain, because of the system, that of course our elections are not clean. But for those specific matters, ay talagang kailangan dyan ay yung mga may alam, may mga expertise, and we do welcome na may lumabas nga sila General Rio. Very good po. Very happy. I support the process na itong silang General Rio na marunong, may kaalaman, may expertise sa matter, they are questioning this. And yun yung dapat na proseso na talagang scrutinize ng ating Korte Suprema at singilin ang COMELEC. That's as far as I could say. That's as far as I could say. You would depend on the Supreme Court and COMELEC to decide this matter po, considering the fact that we are faced with, that is under a government na hindi na po lehitimo, illegal pa po, at hindi po ba yun pagpapalehitimo sa pamahalaang hindi lehitimo kung kayo ay nagdi-depend, nagre-rely ng mga remedies from that same government which should not even be in office. Even those who question must go to these limited areas or venues and then pressure them. Diba? We are doing that. We must expose this government. And if we have to expose this government, we have to file the case before the Supreme Court. And we have to challenge the COMELEC. Even considering po, Attorney Luke, knowing as you do know, I'm sure na the Supreme Court is biased against anyone against this government, or in other words, in favor of this government. Marami na pong mga kaso dyan, nagpapakita dyan. Yung dinismiss po nga lahat ng mga remaining kaso for ill-gotten wealth ng mga Marcoses, no? At ayan po ang COMELEC naman ay pinabayaan magkandidato at
at maging Pangulo itong kasalukuyang Pangulong Marcos Jr. Ano po? In other words, faced with a government, in the context of a government that is so corrupt and dishonest, and in fact, has seated itself in office by means of systematic cheating, ano? Do you still rely on this? I never said I rely. What I said is to expose. Because the problem is, majority of our people need to see that. Need for them to see how these branches of government are gonna be exposed. Diba? Right. If we have to say that there is cheating, manipulation, cover-up, then we have to put them in a situation wherein they will show how they manipulate and they, cover up this fraud. Yes. That's why General Rio had to file, right? Hindi lang naman siya nag-press conference at sinabi niya wala akong tiwala sa Supreme Court. Talagang magde-decide yan ng bawal. No, ilalagay niya sa lalagay niya sa tamang paglalagyan yung Supreme Court at let these agencies, let these branches of government prove now that they will really decide. And if not, then that will be the proof that our people will have to witness for them to realize. Right. We have to bring in the support of masses of our people. Yes, masses. And to that end po, Attorney Luke, are you aware that Senator Coco has filed a Senate resolution to investigate the electoral fraud last year? And in fact, this week lang po, nakaraan, he again reiterated yung request niya, sa Chairman Amy Marcos, an the Senate Electoral Committee Chair, to investigate this, and if possible, kung ayaw daw ni Amy, ay siya na lang daw ang i-appoint ni Amy as chair of a subcommittee to investigate yung electoral fraud. So, to that extent po, Attorney Luke, do you support that move of Senator? Yes, Coco? of course. Very good. Opo. Lahat dapat ng mga moves, lahat ng mga bagay para matulak sa wall. Yes. Ang ating gobyerno. Yes. Ay dapat natin gawin. Yeah. And I'm emphasizing on the fact right. that we must convince majority of our people. Yes. We have to convince the masses. We have to show and argue by demonstration. Right. Kung ano ba ang sinasabi nating corrupt na gobyerno. Ano bang sinasabi natin na talagang sila ay nagtatago ng mga impormasyon at hindi sila transparent. We have to show them in a concrete way. Yeah. Because no amount of propaganda we can be as effective as yung kanilang practical experience na nakita nila itong mga to ay failed them. Diba? Yes. For example, kahit anong paliwanag mo nung panahon ng eleksyon na walang kwenta yan si Bongbong Marcos, marami pa rin ang Bongbong Marcos kami solid. Marami pa rin. Diba? Pero when it came to pass na hindi totoo ang Talyano Gold, hindi totoo ang 20 pesos na bigas. Nung inflation, walang ginagawa. DA secretary pa siya na walang ginawa at nung time, sa kanyang pagkanyang stint as the DA secretary, doon pa naglobo at bumulwak ang matinding inflation sa agricultural products. And he did nothing. Yes. Diyan pa nagkaroon ng, you look at the numbers right now, kung, di ba, paano approval rating nila? Double digit na pagbagsak. Because that's what the masses need. That's what majority of our people need. They need to really see, di ba? Quite apart from the fact na in-explain natin, maalala nila ngayon ano ang sinasabi natin. Nung eleksyon, kahit anong sasabihin mo, ayaw nilang maniwala. Di ba? Yeah. Pinapaliwanag na natin sila, walang kwenta yan. Yeah. Pero ngayon, nakikita nila by their very own eyes, nang we-witness nila, sinong maalala nila? Tayo na nagsasalita. Ay, tama nga, no? Totoo nga, binudol-budol tayo, no? Yeah. And yung word na budol-budol na yan, ay nabibit-bit na nila, pinangahawakan na nila.
electoral fraud. Yes, pero may problema tayo, Attorney Luke, no? Sa mga proseso, sa mga remedyo na hinahabol natin sa gobyernong ito, no? Sa Supreme Court, sa COMELEC, pati sa Senado, no? Magagandang opportunity po 'yan para malaman po ng taong bayan kung ano po ang talagang nangyari. Pero ang malaking problema po natin, Attorney Luke, ay ang mainstream media. Hindi po kino-cover ang mga issue na yan, no? Kung kaya't kahit ano pong mangyari doon sa Senado ay maaaring hindi rin malalaman ng ordinaryong taong bayan yan kung ano yung, para maintindihan nila kung paano nandaya ang Marcos Duterte government, no? Doon sa nakaraang eleksyon. Kung kaya't po, kami po ni General Rio ay nag-collaborate, no? Nag-collaborate po kami kasi tayo po, Attorney Luke, alam naman ninyo, no? Na bilang abogado, pag hindi mo pwedeng i-explain sa judge yung kaso mo in layman's terms, maiintindihan ng judge, patay yung kaso mo, di ba? So, dahil doon, lumapit po ako kay General Rio at nag-offer po ako na bilang abogado ay masimplify ko yung mga technological slides niya. At iyon po ay ino-offer ko ngayon sa inyo, Attorney Luke, sa mga organisasyon nyo, ang mga manggagawa, mangingisda, at ang mga magsasaka na kami po ay ready and willing, no, to give them a tutorial. I explain po namin, even in Tagalog, kung paano pong nandaya ang mga Marcos Duterte nung nakaraang eleksyon. At ito po ay, kasi po parati kong sinasabi, no, na the enemy of the truth is the technological complexity of this issue. No? Kung hindi ka techie, hindi mo maintindihan. At I'm gonna bet, Attorney Luke, kahit gaano katagal tayo doon sa Korte Suprema, doon sa COMELEC at doon sa harap ng Senado o even there doon sa harap ng Kongreso, na-explain natin paanong dinaya yung election, hindi po yan makakarating sa masa. Kayo po ang punto na connection natin sa masa, Attorney Luke. Ano po ang say ninyo sa offer namin we must have those, alam mo yan, galing mo po all the kami facts. sa mga grupo nyo. At Yes, all the facts must be, laid out and explained to everyone. Yes. Ngayon, we must also build a movement. That's what I will also emphasize. Meaning to say, tayo ditong lumalaban. Dapat, wala ring, alam mo yun, dapat mag-unite din tayo. Yes. Oo, mag-unite din tayo. Kasi, ang problema, kapag tayo mismo hindi nag-unite, na tayo na nga itong lumalaban kontra dito sa mga to eh. 'Di ba? Kung tayo dito na lumalaban even sa electoral fraud issue na 'yan. At nangingimi tayo sa mga sumasali. I'll give you an example. Paano pag may sumali diyan na galing sa kaliwa? How do we react? Yeah. At iyan ay malaking issue. Yes. Sa mga lahat na nag-o-oppose. Yung red tagging na 'yan na pinauso ni Duterte, binibitbit din natin. Di ba? Dinidiscriminate din natin yung gustong kumampi sa atin. Opo. Kasi bakit? Kaliwa yan baka ma-red tag tayo. We have to resolve all of those issues. It will only weaken yung electoral fraud movement if we, alam mo yon, sarili na natin, ginagapos pa natin sa limitasyon. Opo. Kasi pati ang red tagging, may mga ilan-ilan ay, alam mo, ganun din sila tumingin. Opo. Ay, wag tayo sumali dyan. Kaliwa yun. Yeah. Diba? Alam mo po, Attorney Luke, movement. Yeah. Electoral fraud. Right. Paano? Yan ang tanong. Kailangan yan movement. Yes. May problema tayo sa mga media na yan. Pag nakita niya na mas malawak at malakas tayo, tingnan na lang natin kung hindi nila i-cover. Kailangan din natin i-reformahin ang kaisipan ng ilang mga nasa hanay natin na mga kumukontra sa kamalian na nangyayari sa ating bansa. Tamang-tama po ang rinaise ninyong issue niya, no? Kasi po ako, dito nakabase po ako sa Estados Unidos, ano? Dito po, isang issue din yan, no? May ibang klaseng red tagging dito sa US, pero pareho pa rin po ang problema. Ang problema, sa pananaw ko, Attorney Luke,
ay hindi po naiintindihan ng karamihan ng tao kung ano po ibig sabihin ng socialism at communism, no? Kaagad po silang nagre-red tag. Ako po actually, winarningan ako na wag daw akong magsasalita ukol sa socialism. Aba, sabi ko, hindi ba ang pagtanggap ninyo ng mga insurance diyan sa ng mga welfare checks diyan sa Pilipinas, yan po ay sosyalismo, no? Lahat ng mga yung mga GSIS ninyo, yung mga employment benefits ninyo, yung social welfare ninyo, yung mga senior yung mga senior discounts ninyo, yan po ay lahat mga welfare programs yan na base po sa sosyalismo, no? So kaya natatawa ako dito rin po sa States, no? Ang mga Amerikano halos they're all protesting, no? Kasi hindi nila naiintindihan ang sosyalismo. Dito rin meron silang social security checks na nakukuha every month, no? Tapos sila ay nagpo-protesta sa sosyalismo. So siguro pinoprotesta din nila yung welfare checks nila, no? Yan po ay is rooted, I think, no, Attorney Luke, no, you and I, we have a mission of education to explain po to our people, no, na kung ano talaga ang socialismo. Yung socialismo, hindi nila naiintindihan, they're already enjoying it. And yet, rinired tag nila ang mga tao na nagdi-defend po ng mga kalagayan o mga rights ng mga masa at sinasabi, ay, socialismo yan, red tagging yan, komunista kayo, no? So, we have a very great mission ahead of us, Attorney Luke, no? Dahil nag-aral tayo ng political theory, alam natin na ang komunismo at saka sosyalismo, ibang klase yan, no? Communism is really a form of government. Socialism is the political economic system. It refers to the political economic system. And the Philippines has a socialist economic system / capitalism, no? So, the democratic socialism po ang nandiyan sa Pilipinas, ganun din po sa Estados Unidos. We have to explain this to our people. Dahil tama kayo, no? They're biased. People are biased against the masses, no? Kayo mismo, actually, no? Let's be frank na, no? Pag inimbita ko kayo dito, ang ibang tao ay nagko-complain. Bakit mo iniimbita yung kaliwang iyan? Bakit mo iniimbita yan, no? Para bang so I'm glad you raised that, no? We have to unite in the causes that we share. We have to unite. Dahil wala pong patutunguhan tayo kung hindi tayo mag-unite. So I'm gonna go next to this question, no, Attorney Luke, no. Paano ninyo, I'm gonna go to your candidacy last year, no. At sayang po, malamang pong nadaya kayo. Kung hindi kayo nadaya, siguro ni-elect po kayo, Attorney Luke, no. Pero how will you describe po yung pagganap bilang kandidato ninyo ng pagkasenador nung nakaraang halalan? How are you going to assess yung performance ninyo? Dahil, we are so sorry that you didn't make it, but share with us your insights and experience on that. First, meron talagang mga puwersa na gusto na ng pagbabago. And marami dyan mga kabataan. At hindi mawawala yan. While may marami pa rin na mga, alam mo yon, na mga layer ng ating populasyon na nagiging social base ng mga kanan, na tulad ni Duterte at saka ni Marcos, mga reaksyonaryo, mga, alam mo yon, backward, yes, ang pag-analisa sa mga problema natin, malawak pa rin ang layer na ganyan. Totoo rin na meron pa rin mga layer sa ating lipunan na sinusuka na talaga ang luma. Sinusuka talaga. And ang pinaka malaki diyang napaka-obvious dyan ay ang mga kabataan. Dahil kung titingnan mo sa eskwelahan, nagkaroon ng mga mock elections dyan eh. And kung examine mo yung result ng mga mock elections ng mga estudyante sa schools, consistently, talagang laglag ang mga trapo. Consistently wala silang binoboto dyan ng mga trapo. Naalala ko nga, number 1 doon sa mga mock elections, consistently si Chel Jokno. Number 2 doon sa mga mock elections, si
si Risa Ontiveros na siya lang ang nakalusot ngayon sa Senado. Number 3, si Laila de Lima. Number 4, 5, 6, nagpapalit-palit na kami dyan sa 4, 5, 6. It's either Teddy Baquilat, Nicole Minares o ako. Consistently sa lahat ng mga mock elections ng mga eskwelahan. So, pagdating sa mga kabataan na ang pagtingin nila dito sa eleksyon, klaro sa kanila na nire-reject dapat ang mga traditional politicians. At kailangan natin iboto yung hindi mga political dynasties. Kahit wala pang kapangyarihan yan, walang pera, klaro sa kanila yon. And I think yung layer ng populasyon natin ganon ay hindi yan mawawala. Nandyan yan. At kailangan natin i-cater yung ganong market for new ideas, progressive ideas, yung mga kabataang yon. And sa tingin ko, yun yung nagbitbit sa akin nung eleksyon. Despite the fact na wala akong pera. Wala pera. Wala akong makinarya. Hindi ako part ng any big political party. And I was even unknown going into the SMNI debate. Pumutok lang naman ang pangalan ko 2 months before the actual elections. Doon lang pumutok eh. Pero bakit may reaction? Bakit merong parang effect? Yung ilang minuto lang naman na debate yun. Ilang minuto ha. Sinabi ko lang naman kay ka doon, bastos ka, wag mo Huwag kang bastos, sabi mo, no? Naging viral na po yun, no? Huwag kang bastos. Sinabi ko kay Roque, ikaw ay balimbing, basically. Yeah. Dahil inoperan ka lang ng pwesto ni Marcos sa kanyang senatorial slate. Marcos ka na ngayon. Basically, yun lang naman ang sinabi ko. Bakit? Kasi na-articulate ang isang bagay na will be felt by many people. Millions, in fact, feel the same way. At inarticulate mo yon. Kaya nga, pagdating dun sa eleksyon, tinangako ko sa sarili ko na hindi ako tatakbo sa rules ng mga trapo. Meaning to say, hindi ako magpapakyut. Hindi ako magbubudots. Although cute naman po kayo. At sasayaw. Hindi ako sasabihin ko lang lahat ng totoo. Without fear. Kasi, kahit hindi yung idea or concept na kailangan nating full blossom sa ating political life, kahit hindi pa yan tanggap ng majority. Yan ay kailangan i-articulate dahil marami dyan they feel the same way, hindi lang sinasabi. Pero any question, I was not afraid to answer and really reveal my position at the risk of losing votes. At the risk of losing votes. That's why I like you. Kaya nagustuhan ko kayo, Attorney Luke, kasi klarong-klaro lahat ng mga answers niyo. Every time na interview kayo, you were always on point. I really admired you for that. Pero ito po ang tanong, dahil nabuksan ninyo yung tungkol sa mga estudyante, Attorney Luke, ang karamihan po sa aming mga advocates ngayon na lumalaban pa rin, na halos yung mga lumaban nung 70s, sila pa rin po ang lumalaban ngayon. At ang sigaw po lahat nila ay saan ang kabataan, nasaan ang mga estudyante. So ano po sa palagay ninyo, Attorney Luke, bakit tahimik po yung mga estudyante ukol sa tungkol sa pandaraya sa eleksyon? They are not silent. Perhaps there is also a degree of demoralization. Yes. Pero tingnan mo ang pinakita ng mga kabataan. We could just appreciate, right? I never witnessed any elections like in the 2022 elections. Talagang since 1986 na kung saan ang kilos ng mga kabataan ay kilusan movement. Hindi naman sila electoral machinery o simpleng volunteer. 'Di ba? Kasi ang simpleng electoral machinery, binabayaran mo yan Bubuhusan mo ng pera ang makinarya mo. That's the trap way, right? Yes. So, para manalo ka, buhusan mo yung mga community organizer mo, 'di ba? At yan din ang makinarya mo ng vote buying. Maglilista sila ng mga supporter mo down to the precinct level at may bayad yon. Pero itong mga kabataan dun sa pink tide ay ang kilos nila hindi sila binabayaran,
talagang binitbit nila sa sarili nilang passionate na desire na magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Binitbit nila ang nasa perception nila ang mga kandidatong matitino na magfa-facilitate ng pagkakaroon ng bagong uri ng politika sa bansa. Nag-house to house sila. Yes. Kinausap ang mga komunidad, bahay-bahay, explaining kung bakit ang ating electoral or voter preference ay dapat na kumikiling sa mga progresibo, sa mga forces of change. And willing yun na kumilos thereafter. The problem is, para magtuloy-tuloy yan, na kailangan tumindig, may mga tumitindig na nagpapakita ng daan na patuloy ang laban. Pagkatapos ng eleksyon, wala eh. Okay, Attorney Luke, patuloy po yung sinabi niyo kasi noong isang araw, nandoon ako sa headquarters ng bayan. At inimbitahan nga namin Comrade Vicky, si Kong Manuel. At pinipilit naming ma-schedule sana atong December 3 or 17. Pero nakasalang na ngayon sa December 10 si Congresswoman Franz Castro. Yung sinasabi niyo po, patunay yan na 24/7 ang sektor ng kabataan kimikilos ang activism, ang mga aktivista. At yan po ay nase-censored lang ng ating gobyerno, yung nasasabi nating stream media. Pero sa totoo niyan ay nakikita ko yung kapaligiran dahil dati rin ako kasama riyan. At yung clarification lang din, yung inyong pinamumunuan ngayon, ito po ba yung iniba ni na dating pinamunuan noong 80s ni Popoy Lagman? Ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino ay 30 years ago, which is 1993. And correct, Popoy Lagman was part of the formation of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino, and I think he was the first chairperson of the BMP. Ito po yung symbolic lang socialism. Yes, openly socialist ang BMP. Nakapattern po ba ito noong 1889 kay George Washington o kay Engel, Lenin, Karl Marx, Stalin, Mao Zedong? Para ito pa United Front na to. Napag-usapan niyo po kanina, pinapakinggan ko muna kayo ni Comrade Vicky, dahil kailangan magkaroon ng long range permanent alliance na lahat ng sektor. Dahil ang China nagwagi dahil sa pagkakaisa ng kaliwa, kanang, gitna. Ang Russia ganun din, ang Europa ganun din. So yung bang ideology na ina-apply natin, ito po ba yung spirit ng socialism, Attorney Luke? Kasi ito yung there are two levels if we go into ideological discussion. There are two levels. Of course, there's the fight for para magiba na lang yung bakod dito at para corona unity kasi divide rule tactic ang ginagawa ng mga nakaupo sa gobyerno. Hinahati-hati. If I have to describe, to make it simple, sa lahat ng mga kwestyong panlipunan, ang binibitbit namin ay ang perspektibo ng manggagawa. Kasi sa lahat ng kwestiyon naman sa lipunan, ang bitbit ng iba ay perspektibo ng mga asindero at kapitalista. Lahat ng kwestiyon kung anong nakakabuti sa business, sa kapitalista, sa asindero. O kahit halimbawa, sabihin natin, anong tingin natin sa inflation? Anong sasabihin ng mga leaders natin? Ay, inflation, salbahin natin ang mga business. So therefore, kung sasalbahin mo mga business, wala kang gagawing measures pagdating sa mga nagugutom na mga may hirap. Ang gagawin mo, papautangin mo ang mga korporasyon, bibigyan mo ng mga polisiya na mas lalong kakamal sila ng tubo, papatuloy mo ang kontraktualisasyon, papatuloy mo ang mababang sweldo. Kasi ang perspektibo mo, perspektibo ng mga kapitalista at saka ng asindero. Kaya hindi mo itataas ang sweldo. Dahil sa panahon ng krisis at inflation, ang gusto mong salbahin, business. Ang amin, sa BMP, ay perspektibo ng manggagawa sa lahat ng kwestiyon. So pagdating ng inflation, syempre, kailangan mong proteksyonan yung mga nasa baba, hindi yung mga nasa tuktok. And lahat, anong perspektibo mo ng manggagawa pagdating sa kababaihan? And that's the reason why if sinagot ko ng diretsyo lamang ang tanong sa akin ni Karen Davila sa maraming controversial questions.
What do you think about same-sex marriage, divorce, and even abortion? That's the perspective, the proletarian perspective. That's what I bring in. Yan yung aking binibitbit. And going back dun sa sinabi nyo, Comrade Al, dun sa mga kabataan, tama ho. Ang mga kabataan ay hindi tumitigil. Hindi Pero nagpapahinga. mas maganda kung pagkatapos ng eleksyon, ang sinabi sa kanilang mensahe ay tuloy ang laban. Kaso pagkatapos ng eleksyon, may mga boses tayong naririnig, wag muna tayong magpaka-political. Yun na. Wag muna tayong lumaban. Very good. Yes. Diba? Tama. So, anong effect? Dinimobilize mo ang mga kabataan na meron na siyang kilusan ng pagbabago. Dinimobilize mo kasi wag muna tayong magpapaka-political eh. Yeah. Diba? So, nakakos yan ng matinding demoralization sa maraming layer ng kabataan. Diba? At tinuturo sa kanila, may mga naririnig pa sila na bakit hindi tayo magpapakulit-political? Para wag tayong marentag. Therefore, importante sa kanilang hindi sila marentag. Right. Depende sa leadership ng kilusan yan. Attorney, di ba si Lenny yung pinakamalakas na sana nagtulak nito para mapadali yung itong ating people power o yung unity? Dahil ang kinakatawan nyo ay lahat ng sektor ng paggawa, no? Dahil kasama nyo yung mga peasantry, no? Yung mga mangisda, magbubukid, hindi lang yung industrial worker. Yeah. Ngayon, so sumatotal, ano po nangyari kay Lenny? Dahil siya yung pag-asa dito. Lenny was placed in a historical position of historic significance. Imagine mo ikaw yun. Ikaw ay isang individual na milyon-milyon ang tumitingin sa'yo. One single word will really define what will happen. One single word, kahit anong sasabihin mo. So ang question doon ay whether ipatuloy ang mga nabuong puwersa under your inspiration, because you are an inspiration. Ipatuloy ang mga puwersang yan na i-aspire ang pagbabago na gusto nila nang labas na sa eleksyon, kasi tapos na yung eleksyon eh. Kumbaga, politically, para kontrahin lahat ng mga masasamang mga polisiya tunguhin ng isang administrasyon na nagpapatuloy lamang ng mga red tagging at saka ng mga extrajudicial killing at saka yung mga korupsyon. So the question really is, if you're placed in that historical juncture, will you continue with the movement or will you demobilize the movement? Yeah. Attorney Luke, to the credit of the students, no, when I look at their websites, no, or yung kung ano man mga online sites nila, nakikita ko doon na tama pa rin yung mga pinag-uusapan nila, or they're talking about the right things, no. They're still thinking about the political, social, economic issues ng Pilipinas, no. Kaya lang hindi nagko-connect, no. Dahil po sa totoo lang, Attorney Luke, matagal na kami pong nagtatawag ng people power eh. Kasi wala po kaming nakikitang maasahan po sa pamahalaang hindi lehitimo at illegal na ito, no? Pero pag nagtatawag po kami, parang hindi po kami makakonect sa mga kabataan. So kung please, Attorney Luke, pwedeng tulungan nyo kami para ma-bridge natin yung gap, no? Ma-bridge natin yung gap between the older advocates at saka sila, na sila talaga ang hope of the motherland, no? Sila pa rin sila ang kinabukasan natin. So kung tutuusin, sila ang dapat talagang maingay na sumisigaw, no? Para sa mga karapatan natin, para sa ukol sa pandaraya, ukol sa mga kalagayan ng mga masa, dapat sila, kasi nung panahon ko po, Attorney Luke, nag-umpisa po ang people power galing po sa mga estudyante. Kami po ang una nagtawag ng mag-boycott ng mga klase. Tapos nagtawag na rin po ang mga adults, no, na mag-boycott sa mga trabaho, mag-strike sa mga jeepney drivers, hanggang lahat po tayo ay nandoon na sa EDSA, no. So kami po ay nagtataka lamang at gusto naming makipag-ugnayan sa mga kabataan, no. So please help us, Attorney Luke, because we know you have a connection with the youth, no, with the students. I don't have that connection na dapat what VP Lenny
would have been able to mobilize. Yes. What would the ideal scenario would have been to maintain yung people's councils, volunteer network Yes. na nabuo at magiging siyang center ng democratic struggle. Ganun dapat ang mangyari dyan eh. Sa mga kabataan ay hindi mo namang, alam mo yung mga kabataan, ituloy nila yung kanilang pagpupush ng kanilang aspirasyon. Right. Labas na sa eleksyon. Ayaw ang na daming pong- laban. Halimbawa, Ayaw na pong makialam daw si Lenny. I'm just talking about the ideal gusto na raw scenario. niyang manahimik. Although, naririnig po namin, medyo nagpe-prep na po sila sa mga susunod na eleksyon. Yan ang problem. Which is to me ironic, ano? Kung hindi ka pa sumisigaw ngayon sa lahat ng mga nangyayari ngayon, pero nagpo-position kang magpa-participate sa next elections, which by the way brings me to probably my last question dahil dumarating na tayo sa pagsara ng oras natin, ano? Pagpalagay po natin, no, na we would go through all that process, na prove natin na talagang may pandaraya dun sa election. What do you think? Is it a valid move to still participate in the elections under such an illegitimate government? Okay, first mali yung ibubuhos mo lahat ng question ng pagbabago sa simple elections. Okay? Yan ay form ng panlilinlang din. Yes. Kasi hindi naman totoo. Hindi naman totoo na sa eleksyon, buboto mo lang ang matinong kandidato, tapos na problema mo. Dapat yon, pagka may eleksyon man o wala, yung mga na-inspire nung panahon ng eleksyon, dapat mag-shift to political struggle. Hindi yung i-depoliticize mo sila. Imaginin mo tong mga kabataan na to. Di ba? Inaatake ngayon ng Estado. Meron ka ngayong Department of Education Secretary na nangre-red tag. Di ba? Tapos, maglalagay siya ng mandatory ROTC. Tapos, sinisensor pa yung mga books. Binabago yung kasaysayan sa mga libro. Ano yan? Atake yan sa mga kabataan. Hindi ngayon sila handa dahil dinimobilize sila at dinipoliticize sila. Paano nila ngayon i-resist ang red tagging na nangyayari sa mga eskwelahan? Pero may sarili silang pag-iisip, Attorney Luke. Ano? They have a capacity for critical thinking din, ang mga estudyante. Kung dinemobilize sila ng mga adults, ng angat buhay, ng partido ni Lenny, meron silang karapatan, meron silang freedom din ngayon na sila. Now, that's the message we are telling them. That's the message we are telling them, pero kuha na lang talaga yon, di ba? Parang dahil hindi nangyari, dahil dinemobilize na sila, so yun na lang talaga rin ang ating magagawa. Kaya nga ako umiikot sa eskwelahan eh. Yan basically ang message ko eh, huwag kayo mag-demobilize. Pero iba pa rin talaga yon kung sana yung ideal scenario nangyari. Equip sana ang mga kabataan natin na i-resist yung atake sa kanila. Anyway, so kung ang isip mo lang na panggagamitan dito sa mga forces na na-inspire ay pang-eleksyon, ay talagang medyo hindi ka na nalalayo dun sa problema natin. Kasi yan ang ginagawa ng trapo. Yes. Na lahat lang yan, ibubuhos mo lang sa eleksyon. Hindi ka mag-build, hindi ka mag-create, lilika ng democratic movement in order to resist yung mga atake. Pang-eleksyon lang talaga at ang preparation mo, electoral preparation lang. Yan ay panlilin lang din sa mga kabataan dahil hindi lang naman dyan ang paraan sa pagbabago. Pero, importante pa rin ang eleksyon. Importante. Hindi yan ang dapat lang na exclusive na pamamaraan, pero kailangan hindi natin isuko doon sa mga trapo, sa mga clowns, mga killers, mga human rights violators, mga mandarambong, ang platform para manloko na naman sila ng masang Pilipino. And but even under an illegitimate 2022. Government, Attorney Luke, you believe in participating in elections under an illegitimate government? Hindi po ba pagpapalehitimo yon ng dilehitimong gobyerno? That's the debate. Has been the debate in 1978. In 1978, Ninoy Aquino was in jail.
by an illegitimate government who declared martial law and exercised dictatorial powers. But it did not prevent Ninoy Aquino to use the platform of elections, which contributed to the slow rebuilding of a movement against Marcos. In 1978, despite the fact that it was an illegitimate government, Ninoy Aquino decided to run in order to expose this government that it has no support. And it even resulted in a massive noise barrage showing to everyone now whatever happens during the elections, because the Marcos cheating machinery will do its job on falsifying the results. Diba? No matter what they do, yung pag-participate natin dito will expose that dahil makikita mo ang support kontra kay Marcos. So from that, at na-expose yung pandaraya ni Marcos. From that, Attorney Luke, should we conclude then that you plan to run again? I did not say that I plan to run again. It's not about people. It's not about individuals. It's not about individuals. If my political party, which is Partido Lakas ng Masa, decide to do so, then tingnan natin, di ba? Pero I also don't want to deny a very important message to everyone, because if I said yes, then it's as if I'm drawing attention to personalities again. Okay, so I will refuse to do that. I refuse to do that because we must do things based on principles, at ang pagbabago ay hindi yan nakalagay sa isang tao, sa isang misaya, di ba? Yes. Ang pagbabago nakasalalay yan sa'yo, magsama-sama tayo, kay-create tayo ng movement, di ba? Tandaan mo, Comrade Vicky, ang mga misaya, pinapako sa krus yan. Yan nga po ang problema ang problema nakikita ko, Attorney Luke, yung major religion po sa Pilipinas has conditioned the Filipinos, no, to always veer towards personality cults, no? Yung ina-idolize natin yung mga personality sa politiko. Hindi po dapat yan. Dapat po mag-isip tayo in terms of policy, hindi personalities, no? Yes. So tama po kayo dyan sa sagot ninyong yan na pero kung kayo po ay mag-run po ulit, Attorney Luke, no? Siguradong maganda po yung participation ninyo dahil may ilalabas lahat ninyo ang mga issue ukol sa ating society, ukol po sa kasulukuyang administrasyon and everything, and we will be all ears then. So anyway, with that, mga Comrade Al, meron pa 5 minutes, overtime, 5 minutes. Overtime, pwede pa tayo. 5 minutes, okay. 5 minutes po. All right. Let me ask this. Yes, you want to ask something? General speaking, addendum lang doon, follow up doon sa pinapaliwanag na magandang pinapaliwanag ni Comrade Attorney Luke. I call you Comrade also dahil at bahagi ka na din sa bihikulo na to. In general speaking po, kaya assess po natin sa sinasabi ni Attorney Luke, ay hindi naman mababalik yan, yung mga Marcos na yan, kung yung mga panahon ni Cory ng mga Aquino ay hindi rin nagsamantala yung nakapaligid. So nagkaroon ng puwang, kaya ang China naghanap nung namatay na si Mao Zedong doon, pumasok dito sa Ilocos. Nag-impluwensya ng bagong pwersa, ginamit nila yung kabulukan ng politika sapagkat marami na po tayong eleksyon, mga comrade, magmula nung panahon pa nga actually ni Bonifacio 1892, 131 years na. Naka-17 presidente na tayo, malaking aral na to. Na 17 presidente na to si Marcos, paulit-ulit ang istorya. Kaya ako yung mahanga dyan sa inyong dalawa na kayo yung talagang determinado na lumaban sa paraan na tahimik at walang armas, no? At yan ay suportado namin, kami kahakanda rin dito sa aming grupo, dito sa media. Kaya bati ko kayong dalawa, si Comrade Vicky, si Comrade Attorney Luke din, napakagandang paliwanag. Napakaganda, marami ako nakuha na idea.
Yun nga lang, na bilib din ako sa kanya, yung debate niya kay Bakla, kay Rocky, kay Rocky, sorry, nadulas ako. At saka dito kay yung Palamura, ala Duterte. Si yung paboritong debate ni Attorney Luke, alam mo, mga comrade, we have to announce na pasensya na po, taong bayan, hindi po tayo magkakaroon ng part 2 tonight dahil po si Attorney Luke ay merong international emergency meeting with another group. Medyo kasi po nakakagulo kami dito sa Estados Unidos, meron kaming daylight savings time. Hindi po na-factor in yon nung assistant po ni Attorney Luke. So, we're not gonna have a part 2. Pero, Attorney Luke, promise mo sa akin, I can have you, I can talk to you again, no, in front of our people. Kasi ang rinaise mo, Comrade Al, ay napaka-importante. Kung ano ang mga struktural na ugat ng mga sistematikong problema ng ating bayan. Ayan, napakagandang topic niyan. Sa palagay ko, ang daming masasabing magaganda ni ayan po yung cultural na pagbabago, kulturang revolusyon, hindi lang people power, kailangan natin ang cultural revolution dito sa Pilipinas. At yan, pangungunahan ni Attorney Luke, napakagandang paliwanag. Na medyo nadagdagan yung ating karunungan sa paglilingkod at magagamit nating tools to, ating pakikibaka dito sa atin. Itong ating microphone, aming baril dito, ito mga ginagamit natin. Ito yung ating artillery, ating isip na gagamitin natin para magkaintindihan po. You'll get into trouble again, Comrade Al. Yung mic mo, ang baril mo, tigilan mo muna yan. Di bali, Attorney Luke, pro bono naman kung ma-aresto yan, mag-file ka na lang ng petition for writ of habeas corpus para kay Comrade Al pag na-red. Okay, salamat naman. Thank you, Comrade Vicky, Comrade Al, Comrade Anthony. At salamat po. Si Comrade Nards Tabaco. Nards, Comrade. So, yun lang po ang huli. Of course, natutuwa ako dito sa ating talakayan at sa tingin ko ito ay makakatulong sa pang overall na diskurso para sa ating mga kababayan. Yes. Maraming abangan salamat po namin yung inyong magandang mga paliwanag sa susunod at ganoon din kay Comrade Vicky, kay Comrade Attorney Luke. Maraming salamat sa pagkakataon. Meron para akong mabuhay po kayo. Meeting din. Thank you po. Mabuhay po kayo, Attorney Luke, mga comrades, mabuhay po kayo. And I'll see you on December 10, ano? Okay. Thank you so much. Thank you, Comrade. Magbabakasyon muna po kasi Thanksgiving week po next week dito. Yes, okay. Thank you po, Comrade Vicky. Ingat po, mga comrades. Ingat po. Nagisingin ang mga panatikong bihit mulat. Kasinungalingan labanan hanggang mahuwag. Di nyo ba naririnig? Tinig ng bayan na galit. Tinig ito ng Pilipinong di muli malulumig. Tuturugin ang dilim, ang araw ay mag-aanap. Ikaw ba ay dadaing na lang kimit magbuhay?